drawing pala. Okay. Pero bati muna tayo sa mga kapatid natin. Baka sobrang tayo mag-enjoy. Good morning, mga kapatid! January 26, marahay na aga sa mga kapatid nating Bicolano. Lumulobo sa happiness ang ating Biyernes. Kaya nga ito, eksena ang ating set sa mga makukulay na lobo. Yon, kapag nakakakita ka nito, lalo na yung mga chikiting natin, abay talagang mag-good vibes po kayo. Kaya nga kapag may masayang okasyon, always present ang mga lobo. Ay, totoong-totoo yan, Mama Games. Alam niyo po ba na maraming ngang mga pag-aaral sa ibang bansa na nagpapatunay ng magagandang effects itong mga lobo sa mga bata. Tulad ng ibang laruan, maaaring makatulong itong balloon, yung balloon play sa cognitive skills ng kids. Seta ng mga lobo, di ba? Sabi ko na nakakahihirap mo yan eh. Ay, pang lobo pala yan. Pero siyempre, Maui, pang masayang bonding na rin natin, di ba? Lalo na itong mga lobo. Ito ang mga lobo, hindi lang masayang hipan. Fun din kung ipoporma sa iba't ibang hugis, di ba? Para ituro sa atin kung paano gawin at makakasama natin, of course, this morning, si Ronel Chua ng Balloon Twister Manila! Good morning. Hi, Ronel. Sa gitna na lang. Okay. Ayan. Good morning, Sir ma'am. Ronel, good morning. Paano ka napasok sa ganitong industriya? So, nag-start ako as a clown, ma'am. Wow! Yeah, I'm a clown Kaya pala then. the energy is very Yes, high. dati akong clown since maybe 2008. Oo. Then, may nag-offer sa akin may kumuha sa akin sa Sofitel. So, nag-balloon twisting ako every weekend every weekend, nagtitwist ako. Doon ako nahasa na mag-balloon twist. Tuloy-tuloy. Yeah, for 3 months. Then, may nasalihan akong grupo. So, yung Manila Master Balloon Artist, MMBA po, doon ako natuto sa kanila yung mga ganitong character kung paano gawin. Then, yun, biglang parang nakilala na ako. So, nagtayo ako ng sarili kong business. Balloon Twister Manila yung page ko. Wow. Yeah. Ano ba ang pinaka-challenging sa paggagawa ng balloon art? Kasi nakikita ko very intricate yung details eh. Totoo. So, ano yung pinaka-challenging na part dyan? Challenging lang, ma'am. Siguro minsan kasi kung nagpapagawa yung kids, gusto nila mabilisan eh. So, yung mga karakter naman, nagagawa ko siya halimbawa yung princess, kaya ko siya gawin ng 5 to 10 minutes. Isang 5 to 10 minutes. Yeah. Kasi per party kami, per 3 hours. Yan. Kailangan lahat ng mga kids mabibigyan namin. Alam mo, nakakatuwa kasi yung mga anak ko, sila talaga yung tipong nag-uuwi ng mga ganyan pag galing kaming party. For sure. Sa totoo lang. So, Pero ikaw, Ronel, ano ba yung pinaka-komplikadong design na nagawa mo? Komplikado. Siguro yung malalaki. Like gaano balloon kalaki yan? dress. Godzilla, gano'n. Balloon dress. kaya niya yung ganyan. Godzilla. Kaya naman siguro. Balloon dress po. Kasi pwedeng suotin? Yes, ma'am. Wow! Actually, yung kapatid ko, sumali siya sa costume contest. Wow! Ay, ang galing! Gano'ng katagal mong ginawa yan? Pwede pa Yan, 3 hours. 3 hours. It's so creative. I May- love it. Pag kunyari may mag-request sa'yo ng design, tapos Yes, it's something na never mo pang nagawa, paano yun? Sa utak mo na lang siya kinoconstruct, Yes, tapos ma'am. gagawin mo? Maybe, search ko lang sa Google yung picture. Tapos ikaw na bahala. Yes, ma'am. Inaaral ko lang paano siya gawin. Alam mo, sa ganitong industriya, dapat medyo malikot talagang pag-iisip Yes, mo eh. totoo. Kaya dito lumalabas yung personalidad mo, no? Ano yung madalas na-request? For example, ito kasi meron ako, unicorn. Unicorn. Kadalasan po sa party, pagka nakita nila yung unicorn, Gusto nila. lahat ng mga bata, unicorn. Kunyari, makakita silang princess, like, doon natin si Ariel, yan. Si Pikachu. Ariel. Si Ariel, si Ariel. Ayun, nandun sa baba. Yun. Naka-tape. Ariel, Ito, then, Ano yung favorite song ni Ariel, pagka Maui? lalaki naman, Spider-Man, Uy, and grabe. Nerf gun. Spider-Man, matutuwa Intricate boys ng ko dyan. Spider-Man. Ito. Oo nga, yan, to be yan, fair. May muscles kasi si Spider-Man. Parang sandamakmak na nung ganyan sa iyong Built braso. siya eh. Oo, turuan mo naman kami. Built Paano? siya. Sige, Oo. actually dati natuto ko yung mga basic lang. Tuturuan natin silang... Game. Tara. Okay, ganito, Exciting. yan, flower. Okay. So, kuha kami ng isa. Tag-isa tayo. Sige, isa. Oh, yan. Okay. Thank you po. Thank you. Nakakaputok pa man din ako ng lobo. Nakakatakot. Tanggalin na ang mga Start tayo bracelet. lagi dito sa cell. Ay, Saan oh, Saan, sa saan, saan? dulot. Kung saan Ito, yung sa may tali, sa may buhol. Then, ganito lang po. Okay. Okay. If you right-handed ka, ganito lagi. Right-handed ako. Okay.
And twist. Okay. And then? Hindi mo po Right. Hindi naman po kasi yung May air niya. spatula naman sa ilalim. Okay. Twist na, twist na. Twist. na. Yan, twist din. Tapos, mga ilang twist. Mga 3 times Ay, na. Tatlong bakit twist sa'yo din. nakasara? Oh. Try natin. Oo, Ano ba Paano mo nasara? sinara? Ganito ba? Ganyan lang. Puputok, I Hawakan swear. niyo yung nozzle. Tapos ito-twist mo Twist, yung ikot. dulo. Okay. Yan. Ayun. Nozzle. Okay, iti-twist to, tapos... okay, iti-twist to, tapos... Ito-twist mo. Mga pagyabang. Matawa-tawa, tapos... Ganito lang po. Hindi Gawa lang tayo. Hindi marunong! Kaysa yun. Hindi ka marunong! Gusto mo talagang lagi kami nagtatalo dito sa isang yung bagay. Tapos... And then twist ulit. Okay. And, Next step. okay, Hindi, next hindi ko step, nagawa. gagawa pa tayo na isa pang gano'n. Oh, isa pa. Gagawa tayo mga Okay. 5 petals. Tapos, Pwede ito-twist bang mo dalawa ulit. lang? Kasi Yeah. parang hindi nakasya. Kasha na, sir. Akala mo kasha lang na. yun. Okay. Tapos, paano ko siya ihuhok? Paano ko siya ihuhok? Ganun lang po. Takot ako? Baka tumutok. Ayun. Okay, you twist it. Puputok kasi baka ako ano masabi ko. Okay. Kaya naman. Tapos, paano siya ibubol dito? Dito Ganun lang po. Ikot Oo. niya lang lagi siya dito sa gitna. Naku, meron nata akong Dalawa na po. Ay, ako rin. Ako rin. Okay, next. Yes. Isa pa ulit. Okay. Ganun ulit. Pwedeng 4, pwedeng 5. Ay! Bigla kailangan natin magdaan-daan dito. Natatakot ako, guys. Sabi ko sa'yo yung bibig ko talaga. Pumutok to, dire! Minsan naman po pumuputok siya. Patay daw yung Sanay na lang po. Sa mga Sanay na lang, director po, puputok. paki-off na lang yung audio namin, tapos. pakibaba kung Ayan. sakasakali. Sige, isa pa. Nagawa ko rin step 1, guys! Yay! Finally, nagawa ko rin step 1! Oh, sorry! To be fair sa'yo, to be fair. Celebrate your Okay, small tapos. wins. O, tapos, Yan. Bibitaw. Sige, isa pa, kahit isa pa, 4. Pero nasa step 5 na kayo, no? Hindi ko pa alam kung anong step 2. Okay, ready ako, kuya. Oh, sabi. Okay. Pwede na, pwede natin. Okay. Ito po. Okay po. Okay. Sino nakagawa? Wala pa sila eh. Kaya kay ma'am, pwede na yun. Pwede na, pwede na. Ganito. Hindi lang pantay-pantay yung It's petals okay. ko. kasi yung petals ko. Ayan. Ba't yung petal mo para may nakausap? Oh. It's okay. Ito na, kompleto na yung Minsan yung petals ni mga Dimples. nanonood pagka ginagano na, nagulat sila. Ulit lang. Yes. Wow. Pwede natin patuloy ng ganun lang. Tapos, eto ma'am. Okay. Tabi. Okay. Sige ma'am. Okay. Okay. Oh. And then, Isang maliit. Nakakatakot eh, no? okay. Oh, sobrang Liit lang, liit. ma'am. Okay, sobrang liit. Okay. And then, Ito. Kabit mo dito ma'am. Alam mo, sige, akin na yung finished Sige na. product na. oh, talaga. Ayan. Para pakita natin kung anong dapat yung itsura. Ito. Nako. Ganyan. Yan. Ang galing ni Yan. Jester, oh. Then, ito. Ano ba? Hanggang Pasok 11 mo lang sa yung ilalim. show. Ilagay mo na sa ilalim. Ang yabang, nakakainis. Ganito ma'am. Ito Mga kapatid, dito ha. Sarap talaga pag yung matalino, hindi niya alam lahat. Yes! Dapat ganito, Jess. Dapat ganito yung itsura niya. Ito. Ito ha. Okay sir, tapos na. Mga Nauna kapatid, na. ito, mga kapatid. Dapat ito At yung sobrang itsura. Ito nag-enjoy ha. na tayo. I wish we had more time, pero saan ka namin pwedeng ma-reach, Sir Ronel? Sa Facebook page ko lang po na Balloon Twister Manila. Or Facebook, personal account ko, Nel Chua. Nel, NHELLCHUA. Ayun. Then, number ko, message nyo ng number ko sa 0995-032-6117. Ayun. Alright. Thank you very much! Okay, maraming salamat po ulit. Ako po si Ronel Chua ng Balloon Twister Manila saying thank you. Thank you very much! Thank you. Makapagmalaki naman yung uso ko, no? Oh, Santan lang naman. Santan! Ano sa'yo? Oh, ano yan? Kami siya. Kamali, maraming salamat. Ronel Chua ng Balloon Twister Manila. O mga kapatid, palubuhin na ang saya ngayong Biyernes. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess Del Santos. Yun! Ano yun, di po? Sabi ko na nga And yes, mga kapatid, Biyernes na nga po. I-look forward na ang mga gagawin with loved ones ngayong weekend. Stay inspired and motivated. Ako po, si Dimples Romana. Mag-almusal na rin for energy mga kapatid at para mas happy. Samahan ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga maiinit na update
sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po si Maui David. Kaya naman ang masembati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, masempang agahan pang simula ng ating biyernes ng weekend natin. Pero syempre, meron pa tayong mga extra treats para sa mga kapatid natin, di ba, Justin? Sam ka dyan, Chester! For extra yummy treat ngayong biyernes, ito Ilocano Fried Snack naman ang ating titikman. Empanalo sa empanada. Ibibida natin yan sa kitang-kita. And for sure naman po, magugustuhan niya ng mga kids. Pero paano kung ang ating mga anak sobrang pili sa pagkain? Ako, may tips kami para dyan sa Working Mom. Yun. Ito mga kapatid, pa-weekend na. At sa mga nagbabalak mag-party mamaya, hinay-hinay Uy. lang po ha. O, Maui ha, hinay-hinay Oy, lang hindi, tayo, ah. Maui ha. Ikaw kaya. Ka naman lang sa happy-happy para iwas sa hangover. Yan naman ang pag-usapan natin sa Sabi ni Doc. At sa ibang issue naman, wala ka namang inuutang pero bigla kang nakatanggap ng aprobadong loan application online. Nako, mag-iingat po tayo sa mga ganito. Kaya mamaya ipapaliwanag pa sa atin ni Atty. Buko ang mga ganitong kaso sa legal ba to? Para naman po sa mas masayang umaga, may maaga tayong pop-pop tuktukan kasama ang trending at viral na banda ngayon na Sugarcane. At sa mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga, integridad ng Lotto Game sa bansa kinwestiyon sa pagdinig ng Senado kahapon. Resulta ng draw, posibleng habang madaya. At sa kabila naman ng mataas pa ring presyo, Department of Agriculture nilinaw na wala silang planong magpataw ng suggested retail price sa bigas. At sa showbiz, hapon champion serye na Pira-Pirasong Paraiso. Huling 2 araw na lang. Friday! Daan na yan sa masasayang selfie, mga kapatid. Nakasumali sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest. Tutok lamang po sa Good Morning Kapatid. I-private message po yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Mas pamalakas ang selfie, mas wagi. Ang mapipili po namin Selfie King, Selfie Queen, or Selfie Kids of the Day sa pagtatapos po ng show. Magwawagi ng 500 pesos. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Extension ng consolidation hanggang katapusan ng Abril, huling hirit na raw ayon sa DOTR. DTI pinag-aaralan ang paglalagay ng label sa mga produkto para protektahan ang mga mamimili mula sa shrinkflation. Lalaking sa dating apps humahanap ng mga babae na papaibigin bago hututan ng pera, arestado sa entrapment operation. Alitan ng 2 motorista sa Cebu na uwi sa suntukan. K-pop girl group na ITZY babalik sa Pilipinas sa Agosto para sa Manila leg ng kanilang world tour. Huling extension na raw talaga ang April 30 deadline para sa PUV consolidation. Ayon yan sa Department of Transportation. Pero nananawagan ng ilang transport groups na tanggalin na lang ang mga deadline. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Extended ang PUV consolidation, kaya extended din ang biyahe ng jeepney driver na si Pedro Campit. Dagdag panahon ito para mapaghandaan niya ang kinabukasan ng kanyang pamilya, lalo't walang sinalihang kooperatiba ang kanyang operator. Sabi ko nga, pag mawala ng akong biyahe, anong gagawin natin? Sabi ko sa asawa ko. Baka siguro magtanim-tanim na lang tayo. Inanunsyo ng Malacanang na hanggang April 30 pa ang deadline para makasali at makabuo ng kooperatiba. Ang ginawang extension hanggang sa katapusan ng Abril ang ikawalo ng extension simula nang mailunsad ang PUV Modernization Program noong 2017. Nanindigan ng Department of Transportation, ito na ang huli at wala ng kasunod na extension pagkatapos nito.
Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, 76% na ng jeepney at UV Express ang nakapag-consolidate. Umaasa silang tataas pa ito sa 85%. With 85%, I'm very sure this will be a very successful program. Yung 3 buwan ay is I think enough time, no, para doon sa mga gustong mag-consolidate ay mag-comply doon sa mga requirements. Kung dadami ang sasali sa PUV Modernization Program, masusolusyonan ang nakaambang problema ng kakulangan ng babiyahe sa halos 2,000 ruta sa buong bansa. Sa datos ng LTFRB, mahigit 1,700 na ruta ng mga jeep ang walang nag-consolidate. Halos 200 naman sa mga ruta ng UV Express. Pero dahil sa extension, mababawasan yan. Siguradong magiging abala ulit ang LTFRB sa mga mag-a-apply sa pagbuo at pagsali sa kooperatiba. It will be open to everybody. So those who wish to consolidate may apply in the different regional offices and in the central office. Kahit naman papaano, natuwa ang Transport Group na Manibela sa extension. Pero higit pa rito ang hiling nila. Alisin itong mga deadlines at makapagpatuloy po ang ating hanap buhay. Hindi tayo nakakampante kasi medyo mahaba-haba itong 3 months. Handa namang makipagdialogo ang DOTR sa grupong Manibela at Piston. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry ang paglalabas ng guidelines para maabisuhan ng consumers tungkol sa shrinkflation. Yan ay ang pagbabawas sa laman o timbang ng ilang produkto pero pareho lang ang presyo nito sa dati. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Hindi tulad dati, hindi na pinupuno ang cup ng kape sa coffee shop na ito sa Quezon City. Binawasan na nila ang paglalagay ng gatas dahil nagtaas ito ng presyo. Pareho pa rin naman daw ang lasa. Kesa raw baguhin ang size ng baso, binabawi na lang nila sa ibang sangkap at dinadaan sa yelo. Dinadamihan na lang din namin ng flavored at medyo mas okay yon. Doon namin binabawi sa flavored. Kabilang sa nagtaas presyo ang gatas, sardinas at sabon ng 1 peso and 50 centavos hanggang 6 pesos ayon sa Department of Trade and Industry. Ang ginagawa ng coffee shop, may tuturing na shrinkflation kung saan pareho pa rin ang presyo pero binawasan ang laman o pinagaan ang produkto. Iba-iba ang paraan ng shrinkflation. Pwedeng bawasan ang dami ng binibigay o liitan ang size ng produkto. Bukod sa mga kainan, meron din yan sa mga grocery. Ayon sa supermarket dito, itong 100 grams dati, 92 grams na lang ngayon. Pero ang presyo nakapako pa rin sa 81 pesos and 60 centavos. Kung tutuusin, marami pang ibang produktong nagpapatupad ng shrinkflation bilang discarded sa gitna ng mataas na presyo ng mga sangkap. Hindi yan agad napapansin ng mga mamimili. Saan nyo napapansin? Sa pagbukas na, ganun na, pag paubos na, ganun. Dehado talaga, mas mapaparami pa yung bili ko. Kaya naman ang DTI, pinag-aaralang maglabas ng panuntunan para abisuan ng consumer sa shrinkflation. Paglilinaw nila, hindi naman daw masama ang shrinkflation, pero hindi maganda kung sobra-sobra. Dapat daw malinaw sa packaging o menu ng produkto kung ano ang nakukuha ng customer para sa kanyang binabayad. In general, business decision yan. Chine-check natin kung mahuhulog siya sa profiteering, which is illegal. Yung profiteering, ang ibig sabihin yan, yung true worth or value ng product, sobrang mahal nung presyo ng item versus the true worth. Kabilang sa pinag-aaralan ng paglalagay ng label sa mga shelves o sa mismong pakete at lalagyan na nag-aabisong nabawasan ang sukat ng produkto. Posibleng hindi lang daw ito gawin sa mga produktong sakop ng suggested retail price, kundi sa iba pang pangunahing pangangailangan. Di pabor ang supermarket dito, lalo't parang pinapaiwas lang sa produkto ang consumers, kahit may dahilan naman minsan ng manufacturers para gawin ang shrinkflation. That's discriminatory to, of course, to the manufacturer, di ba? Parang sinabi mo, huwag mong bilhin to, ha? Maaring ma-shortchange ka. Pati mga manufacturer, utol sa planong guidelines sa shrinkflation dahil mukhang kinukonsinte pa raw ang ganitong gawain. Ayaw nga namin yan, kalokohan yan eh. Bakit mo pahihirapan ang taong bayan? Pag binabaan natin yung timbang ng lata, iloko na natin yung consumer. Ay, mas mura ito. Ilalabas, mas affordable. Pero binawasan mo.
Marami naman daw alternatibo para babaan ang gastos ng manufacturers, kabilang ang pagbabawas sa storage at listing fee para makabenta sa supermarket. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Wala raw ipapataw na suggested retail price o SRP ang Department of Agriculture sa presyo ng bigas. Hindi raw pinag-aaralan ng DA ang SRP sa bigas sa kabila ng mataas na presyo nito. Mas prioridad daw ngayon ang pagpapadami sa supply. Sa monitoring ng DA, naglalaro sa 53 pesos hanggang 68 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa Metro Manila. Naunang iniulat na pumalo na sa 75 pesos ang presyo ng bigas sa Bicol. Sa ating weather update, umiiral pa rin ang shear line na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Pinakaapektado nito ang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular sa may Eastern Visayas at Caraga region. Dito sa Luzon, Northeast Monsoon o amihan naman ang nagdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan at malamig na panahon. Lalo na sa may Cordillera, Cagayan Valley, Metro Manila, Mimaropa hanggang sa may Bicol. Mababa raw ang tsansa na may pumasok pang bagyo ngayong buwan. Pero matinding epekto ng El Nino naman ang nagpapahirap sa mga magsasaka sa 8 lalawigan dito sa Luzon. Kabilang sa mga probinsya ng Apayao, Bataan, Cagayan, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Ginisa sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng PCSO tungkol sa integridad ng Lotto Games sa bansa. Tingin kasi ng mga senador, posibleng may nangingialam sa bolahan para manipulahin ang resulta. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Ang tanong, talaga bang may nananalo sa Lotto? Hindi ba naman pula yung laro? O baka naman ito ay moro-moro lang? Ito ang diretsahang tanong ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement sa integridad ng Lotto Games kahapon. Ayon kay Tulfo na siyang chairman ng komite, may nagsumbong daw sa kanya na baka may sabwatan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Teorya ng senador, baka nahack ang computer system ng PCSO para kahit tapos na ang Lotto draw, pwede pang mabago ang taya base sa winning number combinations. Halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin, palabasin natin na may nanalo. Possible or not? Possible po. Sabi ng PCSO, 2 opisyal lang ang may access sa root server nila. Si PCSO General Manager Melquiades Robles at Assistant General Manager Arnel Casas. Pero giit ng ahensya, malabong magkadayaan pagkatapos ng bulahan. Dahil bantay sarado ng mga kinatawan ng Commission on Audit ang kada Lotto draw. Cut-off na rin daw nila pagdating ng 8:30 ng gabi, kaya wala nang pumapasok na bagong mga taya bago ang draw ng alas 9. Nakahiwalay rin nila ang datos sa mga taya at nakalagay ito sa flash drive. Kaya hindi rin nila ito maaaring pakialaman pagkatapos ng draw. There's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yon. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Well, in fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo ma-corrupt. Bukod sa hackers, naniniwala rin si Tulfo na posibleng tinatayaan daw ang lahat ng 14 na milyong posibleng winning combinations para sila ang manalo. Lalo nitong nakaraang linggo, umabot sa 640 million ang winning prize sa 649 Lotto. Posible raw yan gamit lang ang 10 machine na automatic ng tataya. Merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganansya pang 360. Paano gagawin yon? 414 million combinations. Napakatagal yon, kung tutuusin. Sagot naman ng PCSO, karapatan ng sino man na tumaya at kung ilan ang nais nilang tayaan sa Lotto Games.
Pero paglilinaw nila, wala namang tumaya sa lahat ng possible winning combinations noong may nanalo sa 649, taliwas sa sinasabi ng senador. Tinitingnan din daw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang computer systems ng PCSO. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Aabot sa 15 milyong piso ang natangay ng isang lalaki mula sa 5 babaeng na-scam niya. Ang modus ng sospek, manligaw sa pamamagitan ng dating app hanggang sa paulit-ulit ng manghingi ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng madakip ng National Bureau of Investigation sa entrapment operation sa Mandaluyong. Kinilala ang suspect na si Jeremy Jaime Vergara. Inireklamo siya ng panloloko sa 5 babae kung saan higit 15 million pesos ang natangay niya. Isa sa nabiktima ni Vergara ang 31 anyos na babaeng ito. Nakilala lang daw niya ang suspect sa isang dating app. Humingi raw ng pera si Vergara sa kanya tuwing magkikita sila at aabot sa 1.2 million pesos ang natangay sa kanya. I feel cheated on. Naisahan ka na mahirap kapag nasway yung emotions mo. And mahirap after, parang ang hirap tanggapin na parang yung hard-earned money mo, naglaho lang ng parang bula. Halos ganyan din ang naranasan ng 39 anyos na negosyanteng ito. Kulang-kulang 1 milyong piso raw ang nakuha sa kanya ni Vergara. Nang hingi pa raw ng mga branded na sapatos at bagang suspect. Higit sa pera, nang hihinayang daw siya sa oras na sinayang niya kay Vergara. Yung peace of mind ko kasi mas priceless yan eh. Yung money kaya kong kitain. Ayon sa NBI, posibleng mas marami pang nabiktimang suspect lalo't matagal na niya itong modus. 2018 pa, nag-start na siya sa kaniyang modus. Ito yung nag-i-engage siya sa mga dating app. Mag-o-offer siya ngayon ng sort of business in a form of investment, either condominium sale, rentals, or even house and lot. So from there, without the victim knowing na hindi existing. Bukod sa reklamo sa scam, nahulihan din ng 3 pakete ng hinihinalang cocaine ng suspect. Lumalabas din sa record ng mga otoridad na may record na ito sa kasong homicide. During our search as an incident to lawful arrest, nakita namin meron 3 sachet, may white powder na nandoon. Tapos meron parang maliit na spoon. So sabi namin, ano to? Tinanong namin siya, siyempre, usually nag-deny siya. Meron siyang warrant of arrest, wanted siya for homicide. But then ang sabi niya, nung tinanong namin na ayos na daw niya yung kaso, ang suspect tumangging magbigay ng pahayag. Totoo po ba yun, sir? Niloloko niyo raw po sila, sir? No comment. Maharap ang suspect sa reklamong estafa in relation to cybercrime at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ipinahanap na ng isang ginang sa Quezon City ang nasa likod ng mga dummy account na umano'y naninira sa kanyang pamilya at hanap buhay. Kabilang kasi sa mga pinopost ang mga edited na hubad na letrato ng menor de edad niyang anak. Nagbabalik si Faith Del Mundo, exclusive. Apektado na ang pagtulog at kabuhayan ng 41 anyos na babaeng ito. Patuloy raw kasi siyang pinuputakte ng mga mapanirang post sa Facebook mula sa mga account na hindi niya kilala. Aabot sa 5 account daw ang bumabanat sa biktima. Sinasabi po kasi nung dami account na scammer daw ako. Yung negosyo ko po talaga yung apektado. Wala na akong mabenta. Tapos wala na din nag-i-inquire sa akin. Pero ang mas hindi niya matanggap, pati ang kanyang menor de edad na anak, dinadamay rin. Bukod sa pagpupost ng mga masasakit na salita, ipinapaskill din daw ng mga dummy account ang mga edited na hubad na larawan ng 17 anyos niyang dalagita. Dahil dito, apektado na rin ang pag-aaral ng babae. Sinasabi niya po is, haharangan niya yung mga anak ko sa sagasaan, tapos aabangan niya sa school, tapos papabugbog niya, hahambalusin daw niya. Pag nakita daw po niya yung mga anak ko, hahambalusin niya. Halata naman po na ini-edit niya dahil yung katawan po is maliit, tapos malaki yung ulo.
Tapos yun po, wala po talaga siyang saplot. Kaya hiling ngayon ng biktima matukoy na kung sino ang nasa likod ng mga post at tuluyan itong mabura sa social media. Kasi marami na po siyang nasira. Marami nang nadadamay. Hindi lang po kami, pati po kasi mga kapatid ko, damay na. Gusto ko na pong maipatanggal yun para makapaghanap buhay naman ako ng maayos. Samantala, nangako naman ng National Bureau of Investigation o NBI na tutulungan nila ang biktima. May babala rin ng ahensya sa mga gumagamit ng dummy account para mang-agrabyado ng iba. Please avoid doing that kasi kung kaya niyong gawin yan sa iba, kaya din gawin yan sa mga mahal sa buhay niyo. Baka makita niyo at the end of the day, nasa kulungan na kayo. Oras na mahanap ang salarin, maharap ito sa kasong may kaugnayan sa cybercrime. Sabi ng NBI, agad naman daw nakikipagtulungan ng mga social media platform, lalo na kung may menor de edad na nadadamay. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sisimulan na ngayong araw ang paggiba sa isang footbridge malapit sa isang mall sa North EDSA sa Quezon City. Ito yung dinaraanan para makatawid papuntang West Avenue o Paramount. Gagawin ito para bigyang daan ang pagtatayo ng North EDSA Busway Terminal. Inaasahang tatagal ng 180 na araw ang pagtatayo nito at gagawin tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Itatayo raw ang terminal para mapaganda ang serbisyo ng EDSA Busway. Isinailalim sa state of calamity ang Davao Oriental dahil sa matinding pagbaha at landslide roon. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, di bababa sa 2 na ang namatay, habang 4 na iba pa ang sugatan sa kalamidad sa Davao Oriental. Nasa 60,000 pamilya naman ang apektado. Ang mga baha at landslide ay bunsod ng ulan na dala ng shearline o salubungan na mainit at malamig na hangin. Una na ring nagdeklara ng state of calamity ang mga kalapit probinsyang Davao del Norte at Davao de Oro. Sa pulsa video, ang suntukan ng 2 motorista sa Mandawi City sa Cebu. Sa video, kita munang pilit hinihila ng isang lalaking mula umano sa truck ang isang taxi driver. Ilang ulit na pa itong hinampas. Maya-maya pa'y bumaba na rin ang taxi driver at nagsuntukan na sila sa gitna ng kalsada. Nagdulot ng traffic ang suntukan. Hindi pa malinaw kung ano ang pinagmulan ng alitan. Nagharap na raw sa presinto ang 2 lalaki at nagkaayos na. Wala nang nagsampa ng reklamo sa magkabilang panig. Itinanggi ng Pinay na inaresto sa Japan na sangkot siya sa pagpatay sa mga magulang ng kanyang nobyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Martes nang mabisita ng ilang opisyal ng Philippine Embassy sa Tokyo si Hazel Morales. Siya ang isa sa 2 Pinoy na inaresto dahil sa pagkakasangkot sa pagpaslang sa mag-asawang Takahashi. Sa ilang CCTV footages, nahagip si Hazel at isa pang Pinoy na si Brian De La Cruz na nasa crime scene bago at matapos ang insidente. Nakuhanan din silang nagtatapo ng dugo ang damit malapit sa lugar. Sa kabila ng mga paratang, she continues to deny all involvement. Again, we would caution the public against coming to conclusions. May lumalabas na umamin daw siya. Well, she told our embassy that she has not admitted to anything. Bilin din umano ni Hazel na huwag mag-alala ang pamilya niya sa Pilipinas. She wants to assure her family that she is well and she just wants them to take care of her kid. Dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, nananatili ang 5 taong gulang na anak ni Hazel. Nasa pangangalaga ito ng kanyang lola, ang nanay ni Hazel. Hazel, huwag kang mag-alala. Aalagaan namin mabuti yung anak mo. Tulong-tulong kaming mapapalaki itong batang ito. Tututukan po namin yung bata, hindi po namin pababayaan. Minsan lang po, sabi lang po niya, where is mama? Sabi niya gano'n. Ganun lang po. Pero nahanap din po. Ipinagtataka rin ngayon ng pamilya Morales ang ugnayan ni Hazel at ni Brian De La Cruz. Pareho mang taga-Cabanatuan, hindi umano ito kaibigan ni Hazel. Ala naman pong nababanggit sa amin yung anak ko na yun sa tagal po na nandyan siya. Hindi, kahit minsan po, di naman niya po nabanggit yung pangalan na yun. Kung magkakaroon ng pagkakataon, nais umanong pumunta ng ina ni Hazel na si Sally sa Japan para mabisita ang anak. Mas makakampante raw siya na personal na makita si Hazel o kahit makausap man lang ito sa telepono. Ayon sa Department of Foreign Affairs,
nabigyan na ng abogado si Hazel at nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Nakatakda namang bisitahin ng Philippine Embassy official si Brian de la Cruz. Ayon sa ilang source ng News 5, tanging mga pangangailangan at health condition lang ni de la Cruz ang maaaring siyasati ng Philippine officials. Hindi muna pinahihintulutan na mapag-usapan ang anumang bagay na may kinalaman sa krimen. Nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy. Patuloy naman ang investigasyon ng Japanese police kung sino talaga ang pumatay sa mag-asawang Takahashi. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tinapos ng Pilipinas ang group stage sa Dubai International Basketball Championship ng walang talo. Yan ay matapos nilang maungusan ng Al Ahly Tripoli ng Libya 91-89. Di gaya ng mga naunang panalo ng strong group, hindi naging madali ang laro kontra sa Libyan club. Ipinasok ni Jordan Heading ang dalawang ice-cold free throws para mabigyan ng maliit na bentahe ang Pilipinas. Sa huli, sapat na ito para maselyuhan ang panalo. Walang talo sa 5 laro sa Group B ang strong group. Sunod nilang makakalaban ang 4th seed na galing naman sa Group A sa quarterfinals ng torneo. Huling 2 araw na ng Hapon Champion Serye na Pira-Pirasong Paraiso. Sa episode nitong Webes, nasawi ang karakter ni Sunshine Dizon na si Osang matapos siyang mabaril ni Badong na ginagampanan naman po ni Epic Quizon. Sa kwentuhan namin sa isa sa mga cast ng serye na si Elise Hoson, sinabi ng aktres na marami pa raw dapat abangan sa last 2 days ng Pira-Pirasong Paraiso. Matatapos na nga ba ang kalbaryo ni na Beth, Diana at Amy kung nakatakas naman sa mga pulis si Badong? Abangan yan mamayang alas 3 ng hapon sa TV5. Ang finale naman po ng Pira-Pirasong Paraiso ay ipapalabas ngayong Sabado, 2:30 p.m. Heads up, Midzi! Babalik sa Pilipinas sa Agosto ang K-pop girl group na ITZY para mag-concert. Inanunsyo na ng grupo na idaraos nila ang Manila leg ng kanilang Born to Be Second World Tour sa SM Mall of Asia Arena sa August 3. Sa kasalukuyan ay nakabreak naman po ang isa sa 5 miyembro ng ITZY na si Lia dahil sa health reasons. Noong Disyembre ay nasa Pilipinas ang 4 na iba pang ITZY members na sina Yeji, Ryujin, Chaeryeong at Yuna para dumalo sa Asia Artist Awards 2023. Idineklara ng International Shrine ng Antipolo Cathedral sa Rizal. Ito na ang kauna-unahang international shrine sa bansa at sa Southeast Asia. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si JC Cosico. JC, kumusta dyan? Going nga sa mga oras na ito, itong isa para nga sa declaration nga ng Antipolo Church bilang isang international shrine. Pero alam ko kanina ay naging malaking na nga rito kung saan may banda pa nga at street dancing. Tampong nga yung mga kulay na costumes habang isinasiyang na ang Our Lady of Antipolo. 2021 pa nga itinutulak na maging isang international shrine ng simbahan hanggang sa maapurbahan na ang nagdating ng elevation ito noong 2022. Habang March naman noong isang taon na official na nagtabisa ang bagong status ng simbahan. Our Lady of Antipolo nga ang kauna-unahang international shrine sa bansa at sa buong Southeast Asia. Ang labing isa naman ito sa buong mundo ayon sa CCTV. Proud naman ng mga devoto ng simbahan. Ang iba nga sa kanila, lumayo pa nga mula Metro Manila. Inaasahan naman ang Antipolo LGU na makakatulong ito sa pagpapaunlad ng turismo sa lungsod. Dumalo nga higit 80 obispo mula nga sa ibang panig na bansa. At narito rin po si First Lady Liza Araneta Marcos. Jeff? Okay, kung makita mo dyan si Mami Chiki, pakibati na lang kami. Muli maraming salamat, JC Cosico. Okay, uy, Antipolo. Oh. Historical yun ha. Uy, ang galing at saka, di ba, marami talaga mga deboto nagpupunta dyan. Oo, yes. Actually, dyan madalas nagpapablessing ng kotse. Ay, Sa Antipolo. Drive-through blessing. May mga ganun, parang ganun eh. Ganun yung dating eh. Ako naman, I like going to Antipolo kasi kadalasan yung taping sa East. Ayun. Diyan, ng mga serye. Pero eto muna, sa ating pagbabalik sa Legal Ba To, ituturo ni Atty. Buho ang dapat gawin kung sakaling nakatanggap ka ng online loan na wala ka namang application at confirmation.
Sa kitang-kita, tampok ang OG classic na empanada na nilagyan ng twist. Ano kaya yung twist na yan? At sasabi ni Doc, ano nga bang nangyayari sa ating katawan kapag meron tayong hangover? Nako, hinay-hinay lang po sa pag-inom. Kaya huwag po kayo alas, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. TGIF na naman. For sure, marami sa inyo makikipag-catch up with friends, no? Pero, pero, hinay-hinay po sa pag-inom kung ayaw niyo magka-hangover. Ito po ang sabi ni Doc. Only inom now, matinding sakit ng ulo later. Ang tanong ni Shane, Doc, ano po bang mabisang pangtanggal ng hangover? Ang sabi ni Doc, nararanasan ang hangover kapag sobra-sobrang naiinom na alak. Madali itong ipagsawalang bahala pero malaki ang epekto nito sa ating mga trabaho at pang-araw-araw na buhay. Apektado kasi rito ang ating concentration at pagiging produktibo. Karaniwang kusang nawawala ang hangover pero minsan ay pwede itong tumagal ng halos 24 hours o buong araw. Kabilang sa mga sintomas ng hangover ang pagod at panghihina, pagkahilo, pananakit ng tiyan at pagsusuka. Kapag lasing, napipigil po ang pagre-release ng katawan ng vasopressin o yung hormone na naglilimita sa dalas ng pag-ihi natin. Kapag ka pabalik-balik sa CR, pwedeng magdulot yan ng dehydration. Makatutulong po ang pag-inom ng tubig para mapanatiling hydrated ang ating katawan, lalo na kung may kasabay pa itong diarrhea, pagsusuka at pagpapawis. Mainam din pong kumain ng carbohydrates mula sa mga tinapay o juice para mabalanse ang pagbaba ng blood sugar dahil sa pag-inom ng alak. Ang kape naman at ang tsaa ay mga uri ng mga stimulant na nakatutulong din para mabawasan ang pakiramdam ng pagiging groggy. Ang epekto ay mas alerto ang ating mga kaisipan kapag umiinom ng ganyan. Kapag hindi na po maayos ang paghinga at heartbeat at may napapansin ding pagbabago sa kulay ng balat na sinasabayan pa ng pagkawala ng malay at hindi agad magising, dapat na pong isugod sa pinakamalapit na ospital ang pasyente. Gawin ang lahat in moderation, huwag abusuhin ng ating katawan at magkaroon ng kontrol sa lahat ng kinukonsumo para hindi mapasama. At kung mayroon pa kayo mga nais malaman, naririto lamang po ang aking page o ang official page ng Good Morning Kapatid para sa mga may nais pang i-ask Doc Lexican. Sheesh! Dami Pinilit niya, sheesh! Mga kapatid, meron kasing may Gen Z kami talaga dito. Gen Z. Gen Z na baggy na 35 baggy. na. Tinaw mo naman. Magkakaedaran lang Dito kami, ng mga pero Zoomer. Gen Z siya. Okay. Ano yung Okay, ano, cast member Doc? ng Zoomers, di ba? Ano ba kayo, pag halimbawa, napadami ng inom, ano kadalasan yung regimen mo para... Well, Kuya Jess, sige, game. feeling ko, kailangan sabi daw na kailangan uminom ng vitamin B complex. Okay. Vitamin Before, B complex. iinom or after? Mas okay pag after. Okay. And then, paracetamol para sa headache. Parang ganon. Of course, you need to drink a lot of water, hydration. Pero parang kulang pa rin yung tubig. Kailangan may asin din yun. May electrolytes dapat, diba? Electrolytes. So, yung mga sports drinks, parang ganon, nakakatulong yun. Oo. But ikaw, Mau? Ako, well, tama naman yung sinabi ni Justin, pero share ko lang, sa age natin ngayon, napansin nyo, ang hirap na nung iinom ka ng marami kasi the next day, you will pay for it, magsasuffer ka. So, at my age na now, and syempre with the work that we have, I really just don't na lang. Hindi na. More of na lang ako, mga iced tea, coffee, happy na ako doon. Ako ang hirap kasi, mag-recover hindi ako maabot sa hangover. Kasi, di ba day drinker ako? So, mas na-enjoy ko talaga yung hapon. Tapos, cocktails. tapos alam ko na, ay, hanggang dito lang ako. Tsaka alam mo, hindi ko nalalasing. Ihi kasi ako ng ihi. Yes. Actually, tama yung sabi niya, kahit nga sa ibang bansa, di ba, sa France, halimbawa, mas gusto nila, nag-wine sila ng lunchtime or hapon, di ba? Pero ako din, katulad ng sinabi ni Maui kanina, ang pinakamagandang cure dyan is yung bago ka pa uminom. Alamin, dapat kilala mo sa sarili mo na hanggang saan yung tolerance ko. Hindi, tsaka okay lang, Jess, di ka naman talaga umiinom. Kasi hindi ka nakikisama. Di ba? Babalik at babalik pa rin tayo doon. Hanggat hindi ka sumasama sa amin, babalik at babalik Ayan, tayo mo dyan. na kasi nagbabalita siya. Mapapagalitan siya pagka ano. Saka syempre, ang cure ko palagi dyan, excuse ko palagi, ako yung magmamaneho eh. Fine. Ay, ako din kasi nagdadrive, so walang excuse yun. Anyway, ito na pa, walang hangover sa happiness para sa mga kapatid nating nakatutok sa ating ngayong Biyernes. Ito sila.
Uy! Hindi kayo nagsimaging bunga. Nagulat ako dyan sa clown, guys. Ayaw May mga headpieces sila. Nakakatuwa, no, kung ano yung team talaga natin. Para stand out yun eh, yung... Alam mo ba't ako natatawa? Kasi kung ako sasali sa Gumoka, ganun din yung picture na ipapadala ko. Pero sa akin, hindi pinapay, pansit. Pansit. Ay, sarap. Okay, mga kapatid, tuloy-tuloy lamang po sa pagpapadala sa amin ng mga selfies. Sobrang na-appreciate po namin. Ilagay nyo na rin kung saan kayong lugar naroroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Gumoka Selfie Contest. Ayan, mamaya naman po sa mga mommies natin dyan na hirap pakainin ang kanilang kids. May mga i-share po kaming tips sa Working Mom. At sa kitang-kita, matakam sa flavored empanada na negosyo ng mag-asawang dating OFW sa Dubai. At sa Legal Bato, sasagutin ni Atty. Buko ang ilang katanungan na may kinalaman sa online loan. Huwag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasama ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Usapang utang naman tayo. Nako, mabilis na proseso pero wala ka namang abiso. Nako po, yan at ang iba pang issue sa online loans tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Hello, Miss Castro? Speaking. Na-receive na po namin ang application niyo sa online loan worth 10,000 pesos. Ipapadala na po namin ito sa e-wallet niyo within 3 days. Ay, miss, huwag na. Pag-iisipan ko muna. Okay po, ma'am. Noted po. You have received 10,000 pesos loan from ABC Pay. Hala! Hindi ko naman tinuloy yung loan. Bakit nagpadala sila ng pera sa e-wallet ko? Attorney, nagpadala sa akin ng pera ang loan company. Kahit walang confirmation ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Sa ilalim ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Circular 454, ang mga bangko, credit card companies, collection agencies, online lending applications, at iba pang mga nagpapautang ay hindi maaaring gumawa ng credit o pautang nang walang consent ng borrower. Ang utang o loan ay isang kasunduan, kaya kailangan ay may pagsang-ayon ng magkabilang panig. Ang dapat gawin ay isoli nyo ang pera sa lender. Ngayon, kung sakaling hindi pa rin tanggapin, ay may tinatawag na tender at consignation. Sa korte ninyo ibabalik ang pera upang hindi kayo maipit sa mataas na interest na hindi naman ninyo kinukuha. Attorney, nag-message ang loan company sa HR ng kumpanya namin para mag-demand ng salary deduction sa naging utang ko at direktang ihulog sa kanila. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 116 ng Labor Code, hindi maaaring mag-deduct ang employer sa sweldo ng empleyado nang walang written consent ng employee. May mga allowed deduction sa sweldo ng employees tulad ng mga buwis para sa BIR, contribution sa SSS or PhilHealth at Pag-ibig, bayad sa union dues o bayad sa mga nasirang gamit na pagmamay-ari ng employer. Pero hindi kasama sa mga pinapayagan na deductions ang pagbabayad sa utang ng empleyado sa online lender o kung sino man ang nagpautang pa sa kanya. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Ayan, thank you so much, Attorney. Ito naman po, maraming dahilan kung bakit nagiging mapili sa pagkain ng mga kids. Ano nga bang epektibong paraan para mapakain sila ng masustansya? Pag-uusapan po natin yan dito sa Working Mom. Challenge ang mga working moms na mag-isip ng ihahain sa mga kids araw-araw. Lalo't mahalagang masustansya ang kinakain nila. Kaya naman doble ang struggle kapag ang mga anak natin mapili sa pagkain. Tulad na lang ng baby Fia ni Mommy Ina. Yung eldest ko yung may autism and she was diagnosed with autism. Low functioning is equals to level 3 autism at the age of around 3 to 4 years old.
and she is also an extreme picky eater. It started around 3 to 4 years old when she totally stopped eating rice. Paggising niya ng umaga, ayaw na niyang kumain ng rice. Sobrang pag-aalaga ni Mami Ina sa health ni Fia, kaya naman naghanap siya agad ng alternatibo sa kanin. Nahihirapan pa rin kaming mag-introduce ng food sa kanya. Ang dami niyang hindi na-tolerate na food due to sensory issues. Bigla kaming nagsettle sa 3 klase ng pagkain, yung nilagang itlog, yung gummy na candy, and then the last one is french fries. Sa drinks naman, ang kaya lang niyang inumin nun is Yakult. Kumonsulta na rin daw sa eksperto si Mami Ina. Sabi ng developmentalpedia namin, kung hindi niya nakahawakan, papaano niya isusubo at papaano niya ngunguyain. So dito pumapasok, even sa typical kids, na importante na nahahawakan ng bata yung pagkain. Okay lang yung nalalamog, okay lang yung nasasayang yung pagkain na nalalaglag. Hindi naman po talagang sasayangin. But it's part of the practice na kailangan talaga nahahawakan ng bata yung pagkain. Hindi pinipilit ni Mami Ina ang isang pagkain na hindi talaga kinakain ng kanyang anak. Hindi na rin niya ito binibigla sa mga bagong pagkain na hinahain niya. Ako yung model, ako muna yung kakain bago niya kakainin. Kumbaga nandun din yung trust na lagi kong pinapakita sa kanya na anak, if I can eat it, pwede mo rin kainin. This is safe. Nag-isip ng iba pang paraan si Mami Ina para masolusyonan ang pagiging picky eater ng kanyang anak. Mahilig si Fia sa mga malalambot na bread. Wala naman ako talagang hilig sa baking, pero talagang inaral ko siya. Nag-attend ako ng mga workshops, ganyan, para matutunan ko mag-bake. And then, pero ang lahat ng binibake ko doon is puro yung mga kinakain lang ng anak ko. And then, siguro yung ibang tao, yung mga Facebook friends ko, dahil lagi ako nagpo-post noon doon, na curious sila kung ano yung lasa nung niluluto ko. So, nagkaroon ako ng mga orders here and there, more on yung banana loaf. Hindi raw sumuko si Mami Ina na mag-isip ng iba pang strategiya para mapakain si Baby Fia. Para mas mainganyo si Fia na kumain is yung kumakain kami ng sabay-sabay sa table, ganyan. Another thing is yung random lang na pag-offer sa kanya ng food, hindi namin pinipilit na tikman mo to agad, ganun. Ang ginagawa naming mag-asawa is, kung meron kaming bagong kinakain, kumakain lang kami sa tabi niya. So usually, pag nakita niya may dala kaming pagkain, iiwas siya agad. Pero ang ginagawa namin is hindi namin ino-offer, kinakain lang namin sa harap niya. Sabi nga nila, walang mangyayari kung hindi tayo magtitiwala sa proseso. Tulad ni Mami Ina, mahaba-habang pasensya ang kanyang inilaan hanggang sa masanay ang kanyang anak. Ang ma-advise ko lang dun sa mga parents na merong anak na picky eater with or without autism is yung habaan natin yung pasensya natin sa pag-offer ng food sa kanila. And another thing is I would advise to be creative as much as possible when offering food. Okay, super relate ako dito kasi si Kapitana, si Kari, grabe kapihikan talaga. Pero kasi, kasalanan ko din. Kasi ako rin, hindi ako masyadong nagugulay dati. And remember, I was very young as a mom with her. Kaya tama talaga na if you want the kids to eat gulay, dapat nakikita nila magulang na kumakain gulay. Mga ganon. Pero wag din nating ipilit. Kasi mahirap din minsan yung ipipilit mo sa bata, baka talagang hindi niya yun gusto. Basta ako lang, importante na sa isang araw, may kulay yung kinakain niya. Ako, naalala ko before, na-infuse yung gulay sa pagkain ko nung bata, nagsimula sa munggo. Na-appreciate ko kasi yung lasa ng munggo. Tapos yung munggo na yun, maraming baboy o maraming karne. Chicharon. So parang ganun. So unti-unti, tapos yung pati yung sa ampalaya, yung una maraming itlog or maraming karne na ipinasok. Para unti-unti, nasasama ko kahit pira-piraso ng ampalaya doon sa kada subo ko. Ikaw. Well, ako rin kasi si Lian, pares tayo. Yung daughter ko, yung pinakapihikan, ano? So, dati talaga gusto niya puro canned goods lang. Oo, puro ganun lang. So, ang hirap, diba? Pero, meron din kasing time na pinipilit namin maggulay siya hanggang sa natutroma na siya. Minsan may ganun ding factor na nakakatroma kasi parang tuwing oras ng kain, pipilitin mo, maggulay ka, subo mo to. So dapat yung balance mahanap talaga. Dahil eventually sila yung magkukusa na, ay gusto ko na itong itry. May ganun ding psychological effect. Ayan. Okay. Pero sa ngayon, konting paalala po muna tayo.
taking the MX3 coffee. One time when I went home, I saw her and I said, I'm gonna try this. So I tried the capsule because that's easier for me rather than the coffee. Daily, when you deal with stressful situations and challenges, you tend to eat and eat and eat. Medyo na-encourage ako to be more healthier as well when it comes to what I eat. Highly recommended. Naoperahan ako rito sa thyroid, naoperahan din ako dito sa gout. So even I take my maintenance, dinagdag ko yung MS3. Now, for working for 20 years, madali na sa akin. MX3? Matagal na akong gumagamit niyan. Nanggagaling pa package ko niyan sa Pilipinas. Pinadadala sa akin dito. Once na may umuwi ng Pilipinas, papabili ko niyan, padadala rito. Gumanda pakiramdam ko. Healthy diet and then the MX3. MX3, dito ako believe. MX3, dito ako believe. MX3, dito ako believe. Abangan mamaya sa Kitang-Kita ang sekreto ng tagumpay ng flavored empanada na kumikita ng 5 digits kada buwan. Grabe, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ito po ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid! Sa last leg ng aking Cebu adventure, hindi natin pinalampas ang pagtikim sa sikat na sikat nilang lechon. Ang level up na version na yan, sinubukan ko sa trip ni Maui. Crispy ang balat. Juicy ang laman. At ang lasa, talaga namang malinamnam. Kung bonggang handaan at okasyon din lang, abay dapat present dyan ang lechon. Lechon ba kamo? One of the best ang special lechon ng Cebu. Sa aking Cebu adventure, dinayo ko ang isa sa mga trending na kainang naghahain ng itinuturing na isa sa pinakamasarap na lechon. Mayong buntag, kapatid! Welcome home to House of Lechon! Matagal na sa lechon business ang mga may-ari ng House of Lechon. Pero 4 years ago lang nang magsimula silang magbukas ng ilang branch sa Cebu City. Ang lahat ng kanilang mga kainan talagang dinarayo at laging fully booked. Paano ba naman kasi? Iba raw talaga ang feels na hatid ng kanilang lechon. Papahuli ba naman ba ako sa Cebu feels na yan? At kumpletuhin na natin ang ating Cebu trip sa pagtikim ng kanilang pinakasikat na lechon. Titikman na natin yan. Ito na. Hindi na ako mahihiya Lalakihan ko na yung pagkuha. Okay. Siyempre, start muna tayo sa balat. Sasaw-saw natin dito. Sobrang crunchy. Ang sarap. Ayon sa management ng kainan, kung special na ang Cebu lechon, ni-level up pa ang kanilang version. Ano pong nagpapa-standout sa lechon ng House of Lechon? It's actually from Karkar, but we brought the taste from Karkar to Cebu just to bring the specialty of the lechon. So we also made sure na iba talaga yung lechon namin dito sa House of Lechon. May sarili kami pong parang secret ingredient po. Bukod sa lechon, binabalik-balikan din ang iba pa nilang special dishes tulad ng lechon sisig, kinilaw, baked scallops, at maging mga panghimagas tulad ng puto bongbong at bibingka. Masayang memory at karanasan ang ating naranasan sa isang pambihirang kainan sa isa ring espesyal na lalawigan. Babaunin natin ito hanggang sa susunod na Trip ni Maui! Ito na, mula sa putok-batok na lechon, empanada naman tayo para sa inyong nakatikim na minsan ng empanada. Ano yung mas empanalong empanada para sa inyo? Ano yung standards nyo ng empanada?
Gusto ko na maalat. Ikaw Maalat eh. So, gusto mo maalat. May konting suka din. Oh. Yes. Actually, Oh. iba talaga. Minsan yung suka talaga yung nagdadala. Oh. Basta saka minsan ang akin ang consideration ko lang, huwag lang mapaso yung dila ko. Ah, Kasi okay. minsan sobrang init. Alam mo, hindi sa empanada yun. Yo, alam na sa lang ako. tao. Sige na, sa tao. Ako, favorite ko, yung chicken inasal empanada. Ayun. Maniniwala ba kayo that this is my first time? Pwede nga. Eat empanada. Yeah, yung Perfect, sa empanada, perfect, pinakain ko perfect. ito first time. Okay. Ito na, mamaya patitikimin natin kay Maui. Yan ang ibibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Mangan tayo ng ipinagmamalaking empanada ng Ilocos. Pero this time, hindi na natin kailangan bumiyahe ng malayo. Dahil dito lang sa Antipolo, matitikman nyo na ang Angelo's Ilocos Empanada. Dating OFW sa Dubai ang mag-asawang Angelo at Elicar. 2019 nang makasama si Angelo sa mga empleyado na nawalan ng trabaho sa Dubai. Kaya naman pag-uwi niya rito sa Pinas, sinubukan nilang mag-asawa ang magtinda ng empanada. Sa halagang 1,500 pesos na puhunan, in-upgrade nila ang OG version into flavored empanada. Mabenta sa kanila ang special empanada na nagkakahalaga ng 85 pesos. 100 pesos naman ang cheesy at spicy empanada na mas mabenta sa araw ng Sabado at Linggo. Nagsimula lang noon sa isang maliit na food cart hanggang sa magkaroon na sila ng physical store sa Antipolo. Sa ngayon, kumikita na ng 5 digits kada buwan ang empanada ni Angelo. At para mas ma-impress pa tayo sa kanilang empanalong empanada, may pang-empanada rin sila na dinala dito sa studio at makasama natin ng live sina Angelo at Elicar ng Angelo's Ilocos Empanada. Good morning sa inyo, Angelo and Elicar. O, isa-isahin na natin, ano ba yung mga ibinida nyong empanada dito sa amin sa set? Dinala po namin yung 6 na bestseller namin. Yun. Ito po yung special. Ano naman ang special? Oh. Special yung meat, tapos yung egg, tapos papaya. Kasi meron po kami pang vegetarian, hindi na po namin siya dinala. Papaya and egg lang po siya. Ito po yung extra special, double egg and double-double po. Ano yung extra special naman? Pag may special. Yung extra special po, double meat po yung nilalagay namin. Tapos yung double egg po, dalawa po yung egg niya, tapos isa lang po yung meat. Yung pinakamalaki po namin is yung double-double, double meat and double egg. Anong meat pala yung nilalagay ninyo? Yung homemade po namin na combination ng longganisa ng Bigan at ng Norte. Wow! Yun po yung mismong nagpakilala sa kanya. Same lang po siya yung nandito. Same. Okay, game ano? Try na natin. Tikman na muna natin. Sige. Tikman natin para Share ko lang, maparamdam natin sir, kay no? Maui Yung double-double nyo. Kung may double-double, dito may single-single. May single-single din tayo. Bastusan pala to sa umaga. Basta ako, hindi ako yan, no? Justin, gusto mo ba ng empanada? Oo, kasi single ako eh. Single kasi ako eh. So, ano dyan? Di ba sa akin Saan yung double-double? Sige nga, saan yung double-double? Alam mo ba double-double? Parang si Justin lang yung naririnig ko. Saan yung double-double? Ito po yung double-double, sir. Ito yung double-double. Meron talaga sa barkada yung talagang pasmado doon. Wait, gawin natin to habang tinitikman. Let's go. Ito po yung ayan, suka. Special ba yung suka mo, ma'am? Yes po. Yes po. Ano po yan? Sukang Iloco, then tinimplahan po namin siya kasi Special ginawa po namin siya, yung sa empanada po namin. Binagay po namin yung suka namin. Hindi siya basta maasim lang na literal na kilala siya. Medyo manamis-namis ba? Yung So, Angelo, ano ba yung mga importante, mga dapat alam natin pag gumagawa Una ng po empanada? yung rice dough natin. Rice Pinlatin na po natin yan. Tapos ito po yung papaya. Papaya. Kuya Angelo, saan nagagaling yung dilaw na kulay? Yung orange na po. Gumagamit po kami ng food color and coloring pagka wala pong food color at swete po. At swerte. Yes. So parang yung sa kwek-kwek, di ba? Ganun din, Ganun sakto, yung mismo. kulay. Oo. Tapos Ito po napansin yung- ko kaya parang masarap na masarap talaga yung panada nila. Ang nipis lang ng crust. Mhm. Di ba? Saka So, siksik. ang So, different- ramdam mong yes, siksik yes, talaga. Yes po, ang different po kasi namin sa ibang nag-empanada ay ang gamit po namin ay purong giniling na bigas. So kaya kapag po inahon Ito mo po siya yung sa special. kawali, kahit ikat mo po siya, wala pong oil sa loob. Ay, galing. Galing, So galing, medyo galing. healthier siya. Yes po. Aprobado ni Doc Dex yan. Ang tanong, aprobado ba ni Maui? Mukhang, Sasabihin hindi ko na nga siya parang, ang nagsalita. sarap pala nito. Oo, di ba? First time ko kumain. First time. Ang sarap, mga kapatid. So ganito lang yung assembly, hindi kasi natin maluluso. Yes. Oo. Pero Ganyan lang po ipa-fry siya, diba? Yes So, po. isang layer ng papaya, tapos yung meat, and then naglagay Yung si egg. Kuya ng egg, tapos papaya Papaya. ulit.
Tatapalan. Kaya Angelo, pagka ganito ba, freshly siya cook, pag pumunta kami sa Angelo's Empanada, agad ba siya or mga ilang minutes ba pag nagka-order? Made to order po talaga kami. Kasi ina-assure po namin na ibibigay po namin yung sa customer na freshly cooked. Pero pwede rin ang delivery. Yes po. Okay. So, Antipolo, umaabot ba hanggang saan ang inyong mga po. order? Yes po, ang pinakamalayo po namin na natanggap na order is sa Meron po kami Las Piñas, Cavite, at pinakamalayo po, Pampanga. Wow! Kayang-kaya. Bay, sulit naman kasi, di ba? Yes po. Panalo. O, magkano ulit ang presyo ng ating mga empanada? Nag-range po siya from 85 to 140. Ay, yung mga bestseller po namin. Oo, sulit. Sulit yun kasi sobrang laki niya. At Isang siksik, buo. so busog ka talaga. At saka karne to maganda rin may itlog. Kasi how do we contact you? Paano namin kayo pwedeng tawagan? I-search online? Meron po kaming Facebook page. Pwede nyo po kaming tawagan po sa number po namin na sa FB page. Meron din po kaming N-Stock. Pag clinic nyo po yung FB page namin, mapapasok po kayo sa pinaka-link ng N-Stock namin. Okay. Muli, Angelo's Empanada. Hanapin nyo na yan sa Facebook. Maraming salamat, Angelo and Elicar ng Angelo's Ilocos Empanada. Salamat! Yan, sa aming po pagbabalik makikijam na sa atin ang OPM Folk Pop Band na Sugarcane Live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid!
sinta. Magmumukha na naman tayo mga tito at tita dito. Okay, Darren, ikaw lang. Mas ikaw lang. Okay pa naman ako sa kanila. Okay mga kapatid, OPM Folk Pop Band, Sugarcane, at ang kinantaho nila ngayon lang ay ang kanilang most streamed single na pinamagatang Leonora. Oo, Jess, ang kanta nilang yan may mahigit. Okay, kumapit tayo ha, grabe. 52 million streams on Spotify! Isa ito sa pinaka-most streamed OPM songs ngayon. Good morning mga kapatid. Ay, gusto ko lang sabihin 52 million. That's a lot. Grabe, that means a lot of ears, a lot of road trips. Ang daming mga nakikinig sa inyo. How does it feel? Siyempre, di naman namin tumabot kung di dahil sa fans namin, sa community namin, sa Sugar Folks yun. Kaya, thank you sa inyong lahat. Yan. Sugar Folks. Hoy, ang balita ko tong kanta niyong Leonora ay base ba saan? Ano yung inspirasyon niyo sa kantang to? Ang naging inspiration po nung song namin Leonora is yung love story ni Jose Rizal and ni Leonora Rivera. Diba? Nakakatuwa. Paano yung naging basehan ng kwento? Sinong nagsulat pala muna sa grupo? Kaming dalawa po. Kayong dalawa. So paano nyo inayos yung kwento in such a way na mabubuo na siyang kanta? Nag-start siya sa song concept eh. Tapos nasa museum lang ako nun tapos. Anong museum? National? Sa Pinto Art Museum. Pinto. Tapos may section doon na parang about kay Rizal lang. Tapos may spot doon na yung pwede kang magsulat ng kahit anong letter tapos iwan mo lang. So parang dededicate mo sa kung sino gusto mo, pero iwan mo lang without knowing kung mababasa niya ba or what. So, dun ako na-inspire sa song mismo. So, parang na-inspire ako na what if gawa tayo ng song about dun sa love story, sa tragic love story niya sa Rizal and Rivera. Alam mo lahat talaga ng love story. Wow! Joke Pero lang. napaka-poetic naman yung buong proseso, yung kanta itself, saka yung pagkakagawa ng kanta. Nasa museum pa. Oo, hindi, ang ganda talaga. Pero ito, balita ko, maganda nyo rin daw kantahin yung Set You Free. Pwede pa sample. Bilang yun yung kapanahon. Oo. Ay, bait mo talaga? Talaga. Pako yung mic. Ayan. Game, okay na. Sige. Pasahan mo. Kami na to. Guys, kami na to. Let's go, Jen! Let's go, Jen! Chorus ba? Chorus tayo? Sige. Chorus tayo. If loving you is all that means to me, when being happy is all I hope you'll be, then loving you must mean I really have to say, then loving you must mean I really have to say, then loving you must mean I really have to say. You free. Okay. At ito naman daw si Rona May is the only girl sa group. Tapos kakaiba pa yung instrument mo. Totoo, kanina yung head writer namin, si Ian, sabi niya, "Uy, I love it." At saka, sabi ko kay Ian. At bihirang ma-impress yan si Ian. Okay, so, Rana, ikaw, how do you feel that you're the only girl, you're also playing, what is this, a flute? This is a flute po. This is called a flute and I've been playing it for 11 years na. Amazing! Mahihain ka, no? Hindi halata. Rana May, ikaw na rin ang papapromote ko. Saan namin kayo pwedeng marinig, ma-catch? Baka meron kayong mga gigs? You can follow us at the Sugarcane PH at all social media platforms and sa mga upcoming gigs namin sa February 4 nasa Street Kohi Mayaman.
And sa January 27, which is tomorrow, nasa Dinalan Coffee. Oh, nice. Thank you guys so much and all the best to Sugarcane at maging matamis pa sana ang mga taon na darating para sa inyo. Yes. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, si Gokus Sherian. Yan, hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang envelope. Congratulations! And that is it para sa ating Lumulobo sa Sayang Friday. Wow. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Sana'y nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo sa Monday. Pero samahan nyo kami bukas sa Frontline Pilipinas Weekend. Yes, tama. At gawing habit ng pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo ng saya at impormasyon. Mga mainit na balita at laki-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!